Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. For today's video, mayroon na naman akong isi-share sa inyo ng panibagong recipe at tiyak magugustuhan nyo at pwede nyo itong ibenta at pang negosyo. So, thank you for watching again in advance. So, meron pala tayo ditong 4 na banana. Maitim lang to siya guys yung balat pero okay pa ang sa laman nito. So, yan guys. I-mash-mash lang natin. I-mash-mash lang natin ng mabuti. At pagkatapos natin i-mash, lagyan natin ng 2 itlog. Yan guys, i-mix lang natin mabuti. At pagkatapos natin i-mix, lagyan natin ng brown muscovado. Pwede na kayo maglagay ng brown sugar or white. At nilagyan ko na rin ng 1/2 cup fresh milk, 1/2 cup of oil, 1/2 teaspoon lemon, at 1/2 teaspoon salt. I-mix lang natin mabuti guys hanggang sa matunaw yung sugar. So, ganyan yung texture niya guys kapag matunaw na yung sugar natin. Tapos, nilagyan ko na yan ng 1 teaspoon vanilla. Tapos, i-mix natin ulit. At pagkatapos yan guys, maglagay na tayo na dito ng 1 and 1/2 all-purpose flour. Strain lang natin guys para maganda yung texture natin at madali lang siyang ma-mix. So yan guys, nilagay na natin yung 1 teaspoon baking powder. Strain lang natin at yung 1 teaspoon baking soda. Strain lang natin din para walang buo-buo ang ating pag-mix. So i-mix lamang natin yan guys ng mabuti hanggang sa matunaw yung harina or wala nang buo-buo ang ating mixture. So naglagay na pala ako dyan ng cheddar cheese at yung peanut. Pwede din kayong hindi maglagay ng peanut. Optional lang yan. Nasa akin lang yung paglagay ng peanut. Kung gusto nyo, pwede nyo ding lagyan. Tapos, i-mix natin ng mabuti hanggang sa ma-dissolve yung cheese. At pagkatapos nyan, ganyan na yung mixture nya. Tapos, leave lang natin ng 15 minutes. At habang nag-leave ng 15 minutes yung ating butter, prepare na tayo ng tubig. At yung mold natin dito guys is large. Gumamit ako ng large mold kasi ito lang ang meron ako. At saka, ilagay na natin yung butter. Naglagay lang pala ako dito ng half sa mold na meron ako guys. Kasi lalaki pa ito at tutubo pa pag naluto na. So pagkatapos natin ilagay yung mga butter guys, at prepare na yung tubig sa steamer, ilagay natin isa-isa ang ating butter. At lutuin lamang natin to ng 30 to 35 minutes in low medium heat. So yan na guys, maghihintay na tayo at naghihiwa na pala ako dito ng cheese. After 30 minutes guys, nilagay ko yung cheese sa ibabaw at lutuin lang natin ulit ito ng 5 minutes para ma-melt yung cheese. So yan guys, after 35 minutes, luto na ang ating banana cheesecake. So yan guys, maganda siya tingnan. Para check naman natin guys kung luto na ba, gumamit lang tayo ng toothpick. So yan guys, na ang ating first batch sa ating banana cheesecake. Ang ganda at ang beautiful niya. Juliet, paulit-ulit. So yan guys, try nating i-unmold yung ating banana cake. Banana cheesecake pala. So yan guys, form na form talaga siya guys. So nagtry pa tayo ng isa. Yan. Ang ganda 'di ba? Guwapa kaayo ang atong gibuhat karon. Char, so fluffy and yummy. So nagtry pala ako dito magluto din guys na nilagay ko yung cheese bago lutuin kung ano ang resulta niya. So cook natin ito ulit ng 30 to 35 minutes. So after 35 minutes yan guys, ang kalalabasan na ilagay yung cheese bago natin lutuin. Melt siya masyado.
natunaw yung cheese masyado guys. Kaya ang maganda nating gawin or isuggest ko is after ng 30 minutes ilagay natin yung cheese. So yan guys ang ating nagawa. Nakagawa ako ng 28 pieces na banana. So ito na guys ang ating nilutong banana puto cheesecake with peanut. So titikman na natin guys kung anong lasa nito at kung okay ba siya. So ito pala yung lahat na naluto ko guys. Ano pala siya? So tikman na natin siya guys. So tikman natin itong mayroong cheese. Ooh, grabe. Malambot siya guys oh. Malambot siya. Floppy na floppy guys. Tikim din tayo dito na walang cheese. Grabe, sarap guys. Sarap. Guys, ang ating nilutong banana cheesecake.